Sandro's POV. Nakainom ako, Tilo, pero malinaw pa naman ang isip ko nang ihatid kong isang apo ni Lola Maria, sakay ng single nitong motor. Malayo-layo pa ako sa bahay, natanaw ko na sa entrada si Manggorio na aligaga at naghihintay sa akin. Narito siya. Malaking gulong nasa tinig niya. Hindi pa nakakalayo ang binatang naghatid sa akin. Si Tatiana Sullivan, Lagdameo. Pagtatama ako. Kasal na sa ibang ex ko at legal yon. Bagay na natagalan akong tanggapin noon. Pero mas nauunawaan ko na ngayon. Kaya pala minsan hindi ibinibigay ng Diyos ang hinihiling ko. May ibang mas makabubuti para sa akin. Si Sunshine. Hinarang niya ang kotse namin kanina at may hinahabol siyang babaeng buntis. Ano? Hindi ako pwede magkamali. Siya yun, sir. Nangangatal siya nang hawakan ako sa braso. May ginawa ba siyang masama kay Sunshine? Wala, pero mas mabuti kung i-check mo sa CCTV. May nakita akong papeles, parang mga pictures sa tapat ng pinto bago kami dumating. Nakuha yun ni Sunshine at dinala sa loob. Kinabahan agad ako. Salamat, Manggorio. Inuna kong hanapin si Sunshine at inabutan ko siyang nasa harap ng tukador. Tulala. Halos hindi napansing nakabalik na ako. Mula sa likod niyakap ko siya ng mahigpit. Sabihin mo, may nangyari ba sa yung masama habang pauwi kayo ni Manggorio? Nagpatuloy siya sa pagsusuklay ng buhok, sa salamin nakatingin. Malamlam at medyo malungkot ang mga mata. Tumayo siya. Kumawala sa akin at tahimik na pumasok sa loob ng kwarto namin. Sinundan ko siya. Parang pinipiga ang puso ko sa matinding sakit. Huwag naman sana na masaktan siya dahil sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sunshine's POV. Dinampot kong makapal na folder sa ibabaw ng tukador. Iniabot ko kay Sandro. Nakita ko to pagpasok ng pinto at nasulyapan ko ang picture mo habang iyakap mo ang ibang babae sa pinakaunahan. Pero hindi ko binuklat lahat. Nire-respeto ko ang mga taong nakasama mo sa nakaraan mo. Pero dahil hindi ko kilala, sa tingin ko ikaw ang dapat makaalam agad nito. Mas alam mo ang dapat gawin, hindi ba? Matagal siyang nakatitig lang sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano ang dapat isipin. Nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Oh God, akala ko nagalit ka na sa akin. Bakit mo naisip yon? Hinawakan niya ako sa kamay at iginiya pa upo sa kama. Ibang isinagot sa tanong ko. Will you marry me, Sunshine? Kumurap ako. Sinabi ko na yung kahit fake na kasal payag ako. Sa lalong madaling panahon. Anytime. Ginanti ko ang halik niya. Ikinulong ako sa maluwag na yakap. Good morning. Mabagal akong nagmulat ng mata. Walang nangyari sa amin ni Sandro kagabi, pero mabigat ang katawan ko. Stress siguro dahil hindi namin pinag-usapan ng mga detalye kung sino yung babae sa picture at kung may kaugnayan pa rin ba yun sa buhay niya. Kung wala, bakit nagpadala ng pictures? Ano ang agenda ng gagawa niyon? Magdamag na busy si Sandro, hindi yata natulog. At dahil sanay ako na workaholic siya, hinayaan ko na lang kahit na akala ko kagabi, kailangan niya ako. 5 araw akong may menstruation at alam kong mahirap para sa kanya yon. Pero kahit ganun natutuwa akong nag-alok siya ng kasal, kahit alam niya na hindi ako buntis. Soundproof ang silid namin, maliban sa kitchen na may proper ventilation at exhaust. Kaya naririnig kong malakas na sound system mula sa labas ng bahay, na bahagyang tumatagos sa lower door na naghihiwalay sa sala na karugtong ng kitchen. Normal yun kapag may piyesta o may kilalang tao sa aming lugar na may handaan sa bahay. Pero halos ramdam ko sa dingding at sa lupa ang bahagyang pagyanig ng bass ng malaking sound system. Parang malapit, parang galing sa mismong labas ng bahay. At ang namulatan ko, hindi si Sandro, si Helga. Anong ginagawa mo dito? Bihis na bihis siya kahit simpleng puting bestida ang suot at may make-up pa. Naka-high-heeled shoes din. Hinubad lang at naiwan sa malapit na saradong lowered glass door. Anong okasyon? Birthday ni Lola ngayon. Ginawa namin ng advance kasi biglaan ang pag-uwi ni Mia. Alam mo na, nagkibit siya ng balikat. Punong-puno ng mga kakaibang damdamin ng mata niya. Parang naiiyak. Dahil sikat na model, palaging nagmamadali sa flight pabalik sa Italy. 2 oras lang ang meron siya para magstay para kay Lola, kaya mabilisan to. Naupo ako sa gilid ng kama, pupungas-pungas.
Hinahanap ng mata ko si Sandro sa paligid, pero alam kong busy yun sa loob ng home office. At ang oras sa digital clock sa beside table, pasado 9:00 na ng umaga. Nasa opisina niya. Si Helga na nahulaan ng aking iniisip. Nagkakape siya kanina sa sala nang dumating ako. Napalingon kami sa entrada ng pinto galing sa sala. Pumasok si Aling Berta, may dalang kape. Umuusok at nasabik ako doon kasi medyo malakas ang aircon kaya lamig na lamig ako at napahaba rin ang tulog ko. May kung ano sa mga mata ni Aling Berta. Natutuwa. Sorpresa? Kailangan mong magmadali, bestie. Si Helga. Ubusin mo agad yung kape. At bar ng chocolate. Si Aling Berta. Alam kasi nito na hindi agad ako nakakakain ng kanin sa umaga. Sanay ako na trabaho muna at sapat na ang kape. Pero, naguguluhan ako. Bakit para akong bata na inuuto nila? Magugutom ka. Si Helga. Nagluluto pa lang ng mga handa sa bahay, kaya kainin mo na yan. Babantayan kita. Sumunod na lang ako dahil kilala ko si Mia. Bratinella yon, mortal na kaaway ni Helga. Hot-tempered kaya parang nag-uuntugang lava kapag si Helga ang kasama. Sinunod-sunod ko ang kagat sa chocolate bar at sinabayan ko ng kape. Natutuwa ako na mahalaga ako sa pamilya ni na Helga para mag-abala ng ganito. Matapos kong maligo, inayusan ako ni Helga ng buhok. Inipon sa likod ko sa isang desenteng bun na may palamuti. Siya rin na nag-makeup sa akin. Kailangan bang ganito? Pareho kami ng tabas ng damit, pero beaded ang sa akin. Parang masyadong maganda kumpara sa suot niya. Sinuotan din ako ng alahas at mukhang totoong diamond earrings ang nilagay sa tenga ko. Tinanggihan ko ang bracelets at kwintas dahil ayokong pagtinginan ng mga tao. Dami mong angal, bestie. Hinatak niyang parteng bewang ng long dress ko dahil medyo maluwag pa yun sa parteng yun. Pati sapatos ko parang mamahalin. Siyempre, sinabi ko sa kanya na mayaman ang napangasawa mo. Sakyan mo na lang ako, please. Alam ba to ni Sandro? Susunod daw siya doon. Talaga? Oo, kaya bilisan natin para makaligo na din siya. Pero ang hagod ni Helga sa akin, sa braso ko, sa suot kong damit, at paraan ng pagtitig sa akin, kakaiba. Parang naiiyak siya, para akong magandang regalo na ibibigay na niya sa iba. Pero dahil hindi ako mapagduda, hinayaan ko na lang. Sabihin mo na, may nangyayari ba? Makikita mo sa bahay. Dinampot niya ang phone at may tinawagan. Ready na kami. Pakisundo na siya sa sala, please. Nang ibaba ang phone, kinabig ako sa mga braso. Ipangako mong hindi ka iiyak ngayon kahit konti. Kukurutin kong singit mo. Mahalang TF ko sa pagme-makeup. Okay. Alam ko naman yon. Magaling ang kamay niya sa maraming bagay. At napakapihikan niya kung sino ang makikinabang sa mga yon. Bumukas na ang pinto na naghihiwalay sa sala at sa silid namin. At para akong itinulo sa kinatatayuan. Ang tatay ko. Narito siya. Hindi ako nakagalaw at sandali ring hindi nakahinga. Totoo ba to? Paano tong nakalaya? Sinalubong ako at niyakap ng tatay ko. Maayos ang kanyang damit. Puti rin, gaya ng motif ng suot ko at ni Helga. Salamat sa Diyos at maayos ka. Napakabait ng mapapangasawa mo. Ginawa niya ang lahat para makalaya agad ako. Hindi na ako makapagsalita. Masakit ang lalamunan ko. Ang kaya ko na lang gawin ay yumakap ng mahigpit sa tatay ko. Isa itong panaginip na nagkatotoo. Sa likod nito nakatayo rin si JJ at ang asawa nito. Tatay ko! Hinahagod ni Helga ang likod ko nang umiyak akong parang bata. Pero hindi ko mapigilan, sobrang saya ko dahil nakaharap ko na rin sa wakas ang pamilya kong nawalay sa akin. Niyakap ko ng mahigpit ang kapatid ko at sumunod ang asawa niya, si Charlotte. Matagal ang reunion namin. Inabot ng halos kalahating oras ang kumustahan at wasted na ang makeup ko. Hinatak ako uli ni Helga papasok ng kwarto. Lalabas po uli kami after 15 minutes, sabi niya sa mga kamag-anak ko. Surprise wedding. Pinapahiran ko ng panyo ang mukha ko. Sorry, naiiyak pa rin ako sa sobrang tuwa sa mga nangyayari. Kaya di kita nilagyan ng mascara eh. Sinimulan niyang ayusin uli ang makeup ko. Kapag naiyak ka uli, pupunta ka sa amin na parang panda, sige ka. Bakit ba kasi kailangan ko pa mag-makeup? Hindi naman akong apo ni Lola Maria. Hindi rin kami close ni Mia. Ikaw yun dapat, di ba? Minsan lang ako mayabang. Pag
Pagbigyan mo na, para kahit minsan may pangkabog ako kay Mia. Sa ganda mong yan, may isang babasag ng trip niya. Ilang beses na niya itong ginawa sa maliliit na party at reunions ng pamilya niya, kaya alam ko na. At dahil mahal ko siya, sinasakyan ko na lang. Nang matapos kami, tumawag uli siya sa phone. At napansin ko, nagpalit din ng damit si Aling Berta. Sa bagay, syempre sasama rin ito. Para bantayan siguro ako kapag busy si Sandro. Napansin kong lagi nito iyong ginagawa kahit busy sa kusina. Pagbukas ng pinto ng bahay, hindi pa ako nakakalabas. Sinalubong ako ng sigawan at palakpakan. Congratulations! At sa dami ng taong naghihintay sa labas, kinabahan agad ako. Sabi ko na may nangyayari dito. Pero ano? Congratulations! Si Helga ang unang bumati sa akin. Hindi rin nakapagpigil na hindi umiyak. Kasal mo ngayon, bestie! Naluha ako. Kasal ko? Kailangan kong maniwala dahil narito na ang tatay at ang kapatid ko at halos lahat naming kamag-anak na taga San Luis. May red carpet sa gitna ng lawn at wala na rin ang bahay namin sa entrada. At ang dami ng tao, ilang barangay ang kumakain na kaagad sa mahabang mesa sa labas at kabilang bahagi ng daang lupa. May kordon ng tali sa entrance at guarded ng mga nakasibilyan. 6 na lalaking parang mga security guards ang kilos. Nawala ang maingay na sound system nang tumapak ako sa labas ng bahay. Napalitan ng marching song ng kasal. Pag-angat ng tingin ko, nakatayo na si Sandro sa dulo ng red carpet. Napapalibutan ng mga kamag-anak ko. Kinuha naman ng tatay ko ang braso ko at nag-abresyete sa akin. Lumobong puso ko sa sobrang saya. Parang hinila lang ang oras habang ikinakasal kami. Lutang ako sa mga nangyayari. Hindi ko na malayang natapos na yun sa loob lang ng wala pang kalahating oras. Pumirma kami sa mga papeles, ganun din ang mga major sponsors na karamihan ay mga kilalang tao sa aming lugar. At ilan sa partido ni Sandro. Wala yung matanda sa painting sa loob ng home office na nakatago at hindi niya idine-display. Pero kitang-kita ko kung gaano kasaya si Sandro. Kapag nag-away kayo at naisip niyong maghiwalay, ipapaalala ko sa inyo na 4 na kopyang kailangan niyong sirain. Nasa akin ang isa. Ang pastor na nagkasal sa amin. Iwinagayway sa amin ang puting papeles. At dahil legal ito, kailangan mo rin ng magaling na abogado kung isusoli mo ang asawa mo. Sa akin ito nakatingin. Mrs., natutup ko ang bibig ko. Mrs., kasal na talaga ako kay Sandro Santiago. At hindi fake. Hinapit ako ni Sandro sa bewang at siniil ako ng halik sa bibig. Nakakabinging sumunod na sigawan dahil doon. Isa-isang bumati sa amin ang lahat. Nakipagkamay kaming mag-asawa sa dami ng taong lumalapit. Sobrang saya ko, lalo na't hindi nawawala sa akin ang tingin ng tatay ko at ni JJ. Nakatitig rin sa akin ang asawa nito, si Charlotte, maliit na babae, maganda. At pagtingin ko kay Helga na alam kong matagal na may crush sa kapatid ko, nahuli ko itong nagpapahid ng luha. Sa likuran nito, nagmamasid si Craig. Siguradong away at asara na naman mamaya kapag sila na lang dalawa. Sa labas ng bahay pumarada ang bridal car. Itim na SUV na heavy tinted. Inalalayan akong sumakay ng asawa ko. May convoy ang wedding car namin, 2. At parang armadong kasama namin sa ibang sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ko, kumakaway sa tatay ko at kay JJ. Bitin akong makausap sila pero marami pa namang araw para doon. Ang mahalaga maayos sila at narito na uli sa amin. Sa bahay ng lolo ko. Nasa abroad siya ngayon kaya gusto kong pasukin ng bahay niya. Hindi niya binibitawan ang kamay ko. Guluhin natin ang mansyon niya. Pili yung sabi. Pauusukin ko ang bumbunan niya. Sasama ako sa'yo. Mas okay kung nakaw itong kotse at ibang plate number. Mang-hold up na rin tayo ng bangko. Nagkatawanan kami. Hindi bagay sa'yo. Kinabig niya ang mukha ko ng isang kamay. Siniil ako ng halik sa bibig. Isang chocolate bar. Sagot ko. Malaki at mataas ang SUV na aming sinasakyan. Komportable sa loob, heavy tinted, at may separation wall sa unahan mula sa driver's seat. May black curtain sa likod niyon at intercom sa aming panig. Sa loob may cooler, food warmer bags, at mini built-in bar. Gaano ba kalayo ang biyahe namin? Dumampi sa pangako ang labi ni Sandro. 5 days kang may menstruation at kagabi, marami akong kailangang gawin para sa kasal ngayong umaga. Napakabilis. At naramdaman kong totoo sa loob niya ang lahat ng kanyang ipinakita, ano man ang iba pang agenda sa likod niyon. Kabaliwan siguro yon para sa iba,
Pero para sa akin, higit pa yun sa totoong pagmamahal. At kung nagkakamali ako, yayakapin ko pa rin siya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Sa loob ng panahong nahuhumaling siya sa akin, mahal ko siya. Siya ang aking natatanging kaligayahan. Diyos ko! Tumulo ang luha ko sa magkabila kong pisngi, kaya hinuli niya ang mukha ko ng 2 kamay at hinalikan ako, para akong baby na inaalo. Sinasamahan sa masarap na dalamhati. Binabaliw mo ko. Parang ikamamatay ko to. Umangat sa kanyang mga kamay ko at kumapit ako sa kanyang leeg. Isa sa puno ng kanyang balikat. Nag-shift siya ng pagkakaupo at nakaharap na ako sa kanya. Pasak lang sa kandungan niya. Medyo natunawa na ako at kahit hindi, sa tingin ko, normal na reaksyon ng katawan kong umalon laban sa kanyang mga ginagawa. Umalsa ang aking mga dibdib at kinakagat ko na ang labi ko. Pero naalala ko na marami pa kaming ibang kasama. Ang mga driver kaya, kumain na sila? Tatawagan ko ngayon para humanap ng pwedeng resto para kumain. Tumigil siya sa kapilyuhan sa akin at kinausap ang nasa manibela gamit ang intercom. Pero base sa sagot, pare-parehong busog pa ang mga yon. Ganoon din ang convoy sa una at likuran namin. O tawag ng trabaho kaya sanay silang magtiis. Kung ayaw nilang kumain sa labas, pwede mo bang ibigay sa ibang sasakyan ang dami ng pagkain na dala natin? Magandang ideya yan. Mabilis niyang sagot. Kompleto naman ang utensils at disposable plates kaya magagawa na ng paraan habang nasa biyahe. Hinugot niya ang 2 champagne sa container at tinawagan ng mga kasama namin. Sandali kaming huminto sa gilid ng daan at ibinigay sa 2 kasama namin ng mga pagkain sa heater bags at food containers. Nagkabiruan pa matapos sa mga pabirong pagbati sa kasal. Bakit ang dami nating kasama sa pagluwas? Naitanong ko nang maalala ko na parang hindi yun normal matapos niyang isarang pinto ng sasakyan. May problema ba? Wala naman. Kinabig niya ako pasandal sa balikat niya at hinalikan ako sa ibabaw ng buhok. Masaya siya at ramdam ko yon dahil nakita niyang epektibo ang pakikisama sa convoy namin. Kailangan yun, kasama yun. Gusto ko lang tiyakin na maayos tayong makakarating sa bahay ng lolo ko. Naramdaman kong parang may inililihim siya pero pinili ko na lang manahimik. Kung para sa ikabubuti, makakapaghintay ako kapag handa na siyang sabihin sa akin ng lahat. Siguro may kaugnayan sa mga pictures na ipinasa ko sa kanya dahil wala namang iba. Ayoko munang isipin ang mga yon. Pero tila nakatulong para kalmahin ang matindi niyang pangangailangan dahil hinayaan niya ako magpahinga.